Today, a rare space event is happening. It's so out of the ordinary that for the first time in about 20 years, the Space Weather Prediction Center has issued a Level 4 geomagnetic storm watch alert. The severe solar storm could trigger colorful auroras as far south as Alabama. If strong enough, the storms could impact infrastructure, potentially disrupting communications, the electric power grid, navigation, radio, and satellite operations here on Earth. Isang balita kamakailan na isang malubhang geomagnetic storm ang tumama sa ating planeta. Ang pinakamalakas sa halos 20 na taon at may babala na maaaring maapektuhan ang komunikasyon at ang grid ng kuryente sa mga susunod na araw. Maaari rin itong ipakita ang Northern Lights sa California, isang napakalakas na geomagnetic storm na naiuri bilang G5 ang tumama sa Earth. Ito ang pinakamataas na antas na sukatan ng geomagnetic storm mula G1 hanggang G5. Ang National Oceanic at Atmospheric Administration o NOAA Space Weather Prediction Center ay naglabas ng babala ng mas maaga na araw na iyon tungkol sa potensyal na malubhang epekto ng bagyong ito. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Developing news tonight, a severe geomagnetic storm has hit Earth, actually the strongest in nearly 20 years, and it comes with a warning that communications and the power grid could take hits this weekend. Ang babalang ito ay nilabas matapos masaksihan ng ilang araw ng matinding aktibidad ng solar na kinabibilangan ng maramihang pagsabog ng plasma at magnetic fields mula sa araw na nakadirekta patungong Earth. Ang mga solar storm ay matinding pagsabog ng enerhiya mula sa araw na maaring magkaroon ng epekto dito sa Earth. Karaniwan itong nagsisimula sa tinatawag na solar flare na isang biglaang pagsabog ng enerhiya na sanhi ng pagkakabuhol-buhol, pagtawid o muling pag-aayos ng mga linya magnetiko mula sa mga sunspots. Isipin mo, biglang naglabas ang araw ng isang malakas na bugso ng liwanag at radiation kasunod ng isang solar flare. Kung sapat ang lakas ng pagsabog, maaari itong maghagis ng mass ng mga solar particles sa kalawakan. Tinatawag itong coronal mass ejection o CME. Ang mga particle na ito ay naglalakbay sa kalawakan at maaring umabot sa Earth, nakikipag-ugnayan sa magnetic field ng ating planeta. Ang interaksyon ng mga solar particle na ito sa magnetic field ng Earth ay maaring magdulot ng iba't ibang fenomena. Ang mga geomagnetic storms ng ganitong kalakasan ay maaring magdulot ng malawakang mga problema. Binalaan ng NOAA na maaring magkaroon ng mga issue sa kontrol ng voltahe at mga protective system na maaring humantong sa mga pagkabigo ng electrical grid, kasama na ang mga kumpletong blackout na pinsala sa mga transformer. Bukod dito, maaari rin nilang maantala ang mga transmisyon ng radyo at mga sistema ng navigation ng satellite, kasama na ang ating GPS at ilang koneksyon sa internet. Maraming pag-aalala tungkol sa maaring gawin ng bagyong ito sa electrical system. Ang mga solar storm ay nagsisimula bilang mga higanting pagsabog sa ibabaw ng araw na nagpapadala ng mga agos ng energized particles patungong Earth. Nangyayari ang mga ito sa loob ng isang solar cycle na tumatagal ng higit kumulang 11 years at mayroong isang rurok sa panahong iyon ng aktibidad. At kaibigan, nasa rurok na tayo ngayon. Ang huling geomagnetic storm na may ganitong lakas ay naganap noong October 2003 at nagresulta sa mga pagkawala ng kuryente sa Sweden at nasira mga transformer sa South Africa. Isang kawili-wiling side effect ng mga bagyong ito ay ang nakikitang aurora borealis o northern lights na maaaring makita ng unusual far south, posibleng hanggang sa Alabama at Northern California ayon din sa mga forecast. At nangyari nga ito ayon sa binalita. Marami ang nabigani dahil sa northern lights at marami ang nagpa-picture dahil kabigabighani ang mga bagay na ito. Ngunit mayroon itong matinding consequence. Ang pinakamalaki na italang solar storm ay kilala bilang Carrington Event na naganap noong Setyembre 1, 1859. Ang hindi alam ng maraming tao ay mayroon ng electronics noong 1859, partikular ang telegraph system. Nasaksihan ng British astronomer na si Richard Carrington ang isang matinding puting liwanag na flare sa ibabaw ng araw. Ang bagyong ito ay napakalakas na nagdulot ito ng pagkasira ng mga sistema ng telegraph
sa buong Europa at Hilagang Amerika. Ang ilan ay literal na nasunog. Sa katunayan, literal na nasunog ang ilang mga sistema ng telegraph dahil sa pangyayaring ito. Ang mga kaugnay na auroras ay napakaliwanag na inuulat na nagliwanag ang kalangitan ng kasing liwanag ng araw. Nakikita hanggang sa katimugang bahagi ng Caribbean. Kung mangyari ngayon ang isang Carrington level na solar storm, maaari itong magkaroon ng mapaminsalang epekto dahil sa ating pagdedepende sa teknolohiya. Maaring mabigo ang mga power grid at magkaroon ng malawakang blackout na maaring tumagal ng linggo o buwan. Maapektuhan ang mga satellite at mga serbisyo ng komunikasyon, internet at cellular ng isang solar storm na kasing laki ng Carrington event. Ayon sa isang artikulo sa livescience.com, maaring magresulta ang isang Carrington level na kaganapan ngayon sa mga global blackout na maaring tumagal ng mga taon. Ngunit salamat sa ating Panginoong Diyos, ayon sa mga ulat na nakita, walang indikasyon na ang solar storm na ito ay nasa antas ng Carrington event. Sa kabila ng lahat ng radiation mula sa solar storm, may bahagyang tsansa na ang mga sistema ng komunikasyon, kuryente at GPS sa buong mundo ay maaaring magkaroon ng maikling problema. Gayunpaman, binabanggit mga kaibigan sa 2 Timothy 1 verse 7, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot, kundi ng kapangyarihan at pag-ibig ng isang maayos na pag-iisip. Ang kapangyarihang ito ay nagbibigay sa atin ng kakayahang harapin ang hamon ng may kumpiyansa. Ang pag-ibig na ito ay nagtutulak sa atin na abutin ang iba pang mga pangangailangan natin. At ang maayos na pag-iisip na ito ay naggagabay sa atin upang gumawa ng matalinong mga desisyon sa gitna ng kalituhan at kaguluhan. Mga kaibigan, habang nilalakbay natin ang mga panahon ito na minamarkahan ng mga senyales sa langit at ang mga hamon sa lupa, alalahanin natin na tayo ay nasa ilalim ng makapangyarihang pamamahala ng ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya ang nag-uutos sa araw, sa buwan at mga bituin. Inaayos ang sansinukob ayon sa kanyang perpektong karunungan. Sa katiyakang ito natin makikita ang ating kapayapaan at lakas. Anuman ang mga unos na umiiral, maging ito man ay makalangit o personal, nasa ganap na kontrol ng ating Panginoong Diyos ang ating buhay. Maaari tayong makaharap ng mga pagsubok na yayanig sa ating mga pundasyon, katulad ng karamdaman, pagkawala o pigati. Maaring ikaw ay nakikipaglaban sa sakit ng isang diborsyo o takot na dala ng karamdaman. Hindi lamang itong mga abala, ito ang mga sandaling maaring pinakamakapangyarihang madama natin ang presensya ng ating Panginoong Diyos. Hindi ipinangako ng ating Panginoong Diyos ang isang mundong walang gulo, ngunit inaalok niya sa atin ang kapayapaan sa likod ng maraming kaguluhan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at naway madama natin ang kapayapaan sa piling ng ating Panginoong Kristo. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo'y manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo pong pagmamahal. Kayo po ang nagbibigay sa amin ng tunay na kapayapaan. Ikinagagalak po namin, Panginoon, na kahit na napakaraming problema sa mundong ito, kayo po ang nagbibigay sa amin ng kapayapaan. Purihin ka, o aming Panginoong Diyos, at pakaingatan ang lahat at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito ay aming samatiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.